Isang sundalo na bulag dahil sa pagganap ng tungkulin, ipinalik sa serbisyo at iprinumot. At yan po mga guys ang ating pag-uusapan ngayon. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon po guys, po ang ating pag-uusapan ngayon si Jerome Hacuba, 15 years sa military in service mga kababayan. Siya po isang kapitan. Ngayon po mga kababayan, nung nandun po siya sa operation ay sinabugan po siya ng bomba. At ngayon po ay bagamat nabuhay po siya ay natamaan po ang kanyang mga mata at nawala po siya ng paningin. Ngayon siya po ay pinauwi na kasi nga parang ganun na nga mga kababayan ay wala na siyang paningin, ay hindi na niya kaya para lumaban. Pumasok siya sa military, buo ang kanyang pagkatao, pero umuwi siya, nawala na ang kanyang paningin dahil sabi nga po niya ay inalay niya sa bansa natin ang kanyang mga mata. Isang sabi nga niya, isang pong napakagandang ginawa niya dahil nga po ay para sa bayan, inalay niya ang kanyang mga mata. Ngayon po mga kababayan, panuorin po natin ang kanyang sinabi dahil nga po mga kababayan, siya po isang mga kababayan, ako po si Captain Jerome Hacuba, Officer Das 146467, AGS Philippine Army. Ngayon po is November 30, 2025 at ngayon po ang cut-off ko bilang isang aktibong sundalo. Na-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Nasabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto. At ngayon po, lumabas ako na wala ng paningin. Subalit, ang sabi ko po ay hindi nawala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. Isang karangalan po ang mabulag para sa ating bayan. It's an honor to be got wounded for our country. So what kung nawala ang aking paningin? The important is I did something for our country. I believe that I did my part as a soldier, as your soldier. Yun guys, napanood po natin at ang video na ito mga kababayan ay nag-trending po at napakarami ang mga kababayan natin na nag-share at pinanood ang video ito at hanggang nakarating po ito sa palasyo at napanood po ito ng Pangulong Marcos Jr. Ngayon po, nung napanood po niya mga kababayan ay doon po mga kababayan nakita niya ang habag na hindi dapat mangyari ang ganito. Bagamat nawala ang kanyang paningin ay hindi pwede na parang isinantabi na lang siya dahil nawala na siyang selfie, pero sabi ng Pangulo mayroon pa rin siyang selfie. Ngayon ay ibinalik siya, dapat na ibalik po siya sa serbisyo at marami naman daw po mga kababayan na mga pwedeng gawin sa serbisyo na hindi kailangan ng paningin. So ngayon mga kababayan, ibinalik po siya sa serbisyo at hindi lamang doon dahil kapitan po siya ngayon, iprinumot pa siya ng ating mahal na Pangulo bilang isang leader. So ngayon guys, ito po ang nangyari, ito po ang video na ito na ginawa ng Pangulong Marcos na pinapabot niya sa kay Jerome Hacuba. Ito po mga kabayan, habang binabasa niya ito at pinapanood, tuwang-tuwa po ang kanyang pamilya. Ito po, panoorin po natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay nakakaiba sa ibang mga video na aking ginagawa. Dahil ito po ay tungkol sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Hacuba, ODAS 146467 Philippine Army. Kung nakita nyo po, ang ating butihing kapitan ay nabulag dahil nasabugan po ng bomba. Nagjo-duty siya at ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya ay parang hindi tama.
Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na, para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan, ay basta't bibitawan na lang natin, ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hakuba. Bukod pa doon, ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. At maghanap po tayo ng mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya yung ating mga tinatawag na the major adaptive duties. Kasi kahit kahit nabulag na po, marami pa ring duty na pwedeng gawin ng isang sundalo, lalong-lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience. So yun guys, napanood natin, nakakaantig sa puso nung nangyari sa kanya na hindi siya nawala ng pag-asa. Alam mo mga kababayan, yung pagiging isang sundalo ay talagang yung nakataya dito yung buhay mo. Hindi mo alam kung sa operation makakabalik ka pala kapag umakyat kayo sa operation, sa mga bundok, sa mga gubat, at sinusuong nyo, hinahanap nyo yung mga tao na tinutubis nila. Ngayon guys, sa pagganap ng tungkulog, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. So yun guys, napakaganda ang kwento na nangyari sa kanyang buhay, napakagandang pamasko na ibinigay sa kanya ng Pangulong Marcos Jr. Di ba? Sabi ng iba ay nagpapasikat lang daw itong si BBM, pero hindi po mga bayan, nararapat lamang na igawad ito sa isang magiting na sundalo na handang ialay ang kanyang buhay para sa ating bayan, para proteksyonan, paglaban ang ating bansa. So yun guys, nakakaantig ng damdamin ang nangyari. So yun guys, napakaganda ang nangyari sa kanyang buhay. Ulitin ko. At doon mga babayan, ay tayo po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ano man ang komento ninyo, nasa comment section po at ilagay niyo lang po doon. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. God bless you all. Mag-iingat po ang lahat.